Tinanong ni Zofan ang Starbat Monster King kung wala na ba raw itong alam kundi ang umatake ng patalikod. Labanan nga raw siya nito ng patas at lasapin nito ang kanyang pag-atake. Agad na tumakbo ang halimaw noong gamitin na ni Zofan ang kanyang battle sword technique na Splendid Flaming Sword. Mabilis man itong nakalayo pero nahagip pa rin ito ng giant sword na ipinang-atake ng ating bida. Nagalit ang Starbat Monster King nang dahil sa sakit ng pinsala na kanyang natanggap. Humanga ang mga miyembro ng Icefield Federation noong makita ng mga ito na naputulan ni Zofan ng isang paa ang kalaban nitong halimaw, talagang araw napakalakas ng binata na nagmula ng bansang Xena. Natuwa rin si Guiyu habang ibinabalita sa kanyang mga kasamahan na nagawa raw masugatan ng ating bida ang kinakalaban nitong Monster King. Nagsalita ang isang kasamahan ni Guiyu at sinabi na kung may anak nga lang daw siya ay agad niya itong ipapakilala at ipapakasal sa ating bida. Hindi niya nga raw akalain na magagawa nitong makipagsabayan sa lakas ng isang intermediate level Monster King, dapat nga lang daw itong makilala at ipagmalaki ng kanilang bansa. Nagsisigaw ang Starbat Monster King at sinabihan ang ating bida ng napakapangahas daw nito para sugatan ang perpekto niyang katawan. Sisiguraduhin niya nga raw na hahatiin niya ng makailang ulit ang katawan nito at ipaparanas niya dito ang pinakamasaklap na kamatayan. Inasar ni Zofan ang halimaw at sinabi na paano nga raw siya nito hahatiin gayong hindi naman ito marunong gumamit ng espada. Isang araw itong halimaw na wala ni kahit isang kamay, napakakapal nga raw ng mukha nito para sabihin na higit na mas mataas na nilalang ang mga halimaw gayong inaaral din naman ng mga ito ang lengguwahe ng mga tao. Nakisali rin sa pang-aasar si Lieutenant General Jong at sinabi na tama nga raw ang lahat ng mga sinabi ng ating bida. Mukhang mababang klase nga lang daw ang lengguwahe ng mga halimaw kaya kinakailangan pa nitong aralin ang lengguwahe ng mga tao, pero normal lang naman daw ito dahil karamihan sa mga halimaw ay may mahinang pag-iisip. Nagalit ang Starbat Monster King at sinabihan si Zofan ng sino raw ang gugustuhin na gamitin ang lengguwahe ng mga ito. Simula nga raw ngayon ay gagamitin na niya ang lengguwahe nilang mga halimaw. Sinabi ni Zofan na tama nga raw ang naging pasya ng Starbat Monster King. Ang bobong halimaw nga raw na gaya nito ay mas nararapat lang na umalulong kaysa sa dungisan pa nito ang lengguwahe ng mga tao. Tinanong ng halimaw ang ating bida kung talaga bang minamaliit siya nito. Sumagot naman si Zofan ng oo at tinanong kung hindi pa ba raw halata. Naisip ng ating bida na bigla na nga lang daw nagbago ang aura ng Starbat Monster King. Malaki na nga raw ang tinamo nitong pinsala pero bakit nga raw pakiramdam niya ay mas lalo pa itong nagiging mapanganib. Humiyaw ng napakalakas ang halimaw kasabay ng pag-a-activate nito ng kanyang kapangyarihan. Nangamba ang mga miyembro ng Icefield Federation Rescue Team sa lakas ng kapangyarihan na inilalabas ng halimaw. Sinabi ni Lieutenant General Jong na mukhang nasa loob nga raw sila ngayon ng sonic territory ng Starbat Monster King. Nagsalita ang halimaw at sinabi na gagawin niya nga raw na mga puppets ang lahat ng mga ito. Doon na ginamit ni Zofan ang isa sa mga nag-advanced niyang teritoryo. Pinaabsorb niya sa kanyang battle territory furnace ang kapangyarihan na inilalabas ng halimaw. Nagulat ang Starbat Monster King sa ginawa ng ating bida, hindi niya nga raw akalain na magagawa rin itong mapigilan ang kanyang itinatagong alas. Naisip ni Lieutenant General Jong na talagang napakalakas raw ng ating bida, napakabata pa nga raw nito pero nagtataglay na ito ng ganoong klase ng kapangyarihan. Nanghihinayang din siya kung bakit nga raw hindi pa naging miyembro ng kanilang Icefield Federation ang Supreme Genius na gaya nito. Tumawa ang halimaw at sinabi na nauto nga raw niya ang ating bida, ipagpatuloy nga lang daw nito ang kanyang ginagawa habang pinapatay niya ang iba nitong mga kasamahan. Hindi naman nabahala si Zofan sa binabalak na gawin ng halimaw, hindi na nga raw siya malilinlang ng mga kaduwagan nitong pamamaraan. Sinabi ng isang miyembro ng Icefield Federation na talagang napakatusaw raw ng halimaw na ito, hindi nga raw ito lumalaban ng patas. Nangamba rin ng isang lalaki dahil mukhang sila nga raw ang gusto nitong unahin na patayin. Nagulat ang Starbat Monster King noong bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan ang ating bida. Nagtataka rin ito kung bakit nga raw hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Nasa loob nga raw siya ng sarili niyang teritoryo kaya paanong hindi siya nakakagalaw. Sinabihan ni Zofan ng halimaw ng ilang beses niya ba raw itong sasabihan hanggang sa maintindihan nito na hindi nagagana sa kanya ang mga pakulo na ginagawa nito.
Inatake na muli ni Zofan gamit ang kanyang giant sword blade ang hindi makagalaw na Starbat Monster King. Nakahinga ng maluwag ang mga miyembro ng Icefield Federation Rescue Team noong mawasak na ang teritoryo ng halimaw, sa wakas nga raw ay nagagawa na nilang makagalaw. Napahiyaw sa sakit ang halimaw dahil naputol na rin pala ni Zofan ang isa pa nitong paa, galit na galit ito sa ginawa sa kanya ng ating bida. Natuwa ang isang lalaki dahil mukhang nadedehado na nga raw ang nakakakilabot na Intermediate Monster King, mukhang ang binatang War God na nga raw ang mananalo sa labanang ito. Napaisip si Zofan kung bakit nga raw may kakaiba siyang nararamdaman. Nakikita niya nga raw na malaki na ang tinamong pinsala ng Starbat Monster King pero bakit nga raw mas lalo pa siyang nakakaramdam ng matinding panganib mula dito. Hindi pa rin malaman ng ating bida ang dahilan kung bakit siya nakakaramdam ng ganoon pero kailangan pa rin daw niyang panatilihin ang kanyang pag-iingat. Tinawag ni Zofan ang Starbat Monster King at sinabi na mukhang malinaw na nga raw kung sino ang mananalo sa kanila. Pinapapili niya ang halimaw kung magpapakamatay na lang ba raw ito o siya na mismo ang papatay at pupugot sa ulo nito. Sinabi ng isang miyembro ng Icefield Federation Rescue Team na talagang bata pa nga raw ang ating bida, nagyayabang na nga raw agad ito dahil lang sa nakakalamang na ito. Sinabi rin ng isang lalaki na wala nga raw puwang ang ganoong klase ng kayabangan laban sa isang makapangyarihang kalaban. Pinapangunahan nga raw ng kayabangan ng binatang ito nang dahil sa kakulangan nito sa karanasan. Nanggagalaiti sa galit ang Starbat Monster King noong tanungin siya ni Zofan kung gusto na ba raw niyang magpakamatay. Hinding-hindi niya nga raw ito gagawin dahil may dignidad nga raw siya bilang isang Monster King. Maglaban na nga lang daw sila hanggang kamatayan, kung sakaling matalo nga raw siya dito ay sisiguraduhin niya na isasama niya ito sa kanyang pagkamatay. Sinabihan ng ating bida ang umatake sa kanyang halimaw na talagang nagagawa pa nitong pumalag kahit wala na itong mga paa, ito nga lang daw ang tanging mamamatay sa kanilang dalawa. Tumawa ang halimaw dahil kinagat nga raw ni Zofan ang kanyang plano. Bigla na lang gumaling ang mga pinsala na tinamo ng halimaw. Pagkatubo ng paa ng Starbat Monster King ay agad nitong inagaw ang sandata ng ating bida. Nagulat si Lieutenant General Jong noong makita nito ang paggaling ng halimaw. Mukhang napakarami nga raw nang naabsorb nitong Starfall Elemental Mine kaya naging abnormal na ang estado nito at mas lalo pa itong lumalakas. Sinubukang bawiin ng ating bida ang kanyang espada pero agad siyang inatake ng Starbat Monster King. Agad na lumayo si Zofan sa pangamba na baka samantalahin ng halimaw ang pagkawala ng kanyang sandata. Hindi makapaniwala ang ating bida na ganoon lang kadali mapapagaling ng halimaw ang lahat ng mga tinamo nitong pinsala. Sinabihan ng Starbat Monster King ang ating bida nang napakamangmang nga raw nito kung inaakala talaga nito na magagawa siya nitong saktan. Sinadya niya raw talaga na isakripisyo ang dalawa niyang paa para makampante ito at ibaba nito ang kanyang depensa. Ipaparanas na niya nga raw dito ang lubos na pagpapahirap. Sinabi rin ng halimaw na wag nga raw ipipikit ni Zofan ang mga mata nito. Saksihan nga raw nito kung paano umangat ang kanyang kapangyarihan at kung paano siya kilalanin bilang bagong dominator ng Icefield Monster Cave. Nag-activate ang Starbat Monster King ng makapangyarihang skill na tinatawag na Sonic Coagulation Blood Cage. Ginamit niya ang kapangyarihang ito para higupin ang lakas at dugo ng mga halimaw na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Gagamitin niya nga raw ang buhay ng mga ito bilang parte ng kanyang transformation. Sinabi ng isang lalaki na mukhang nagbabagong anyo nga raw ang halimaw at mas lumalakas pa ang aura na inilalabas nito. Inaya na rin niya ang kanyang mga kasamahan na tumakbo na raw sila at baka sakaling magawa nilang makatakas. Tumawa ang halimaw at sinabihan ng ating bida na lasapin nga raw nito ang gagawin niyang pagpapahirap, sana nga raw ay mapanatili nito ang kanyang kayabangan hanggang sa huling segundo ng kanyang buhay. Doon na naalala ni Zofan ang ipinakita sa kanya ng War God system na nasa proseso pa nga raw pala ng metamorphosis ang Starbat Monster King nang dahil sa dami ng naabsorb nitong Starfall Elemental Mines. Ito nga raw pala ang dahilan kung bakit mas lalong tumitindi ang nararamdaman niyang panganib habang kalaban niya ito. Sinabi ng halimaw na ngayon nga raw na nagsisimula na ang kanyang pagbabagong anyo, mamamatay nga raw ang ating bida na nakakaramdam ng matinding takot. Pinakawalan na ng Starbat Monster King ang ini-activate nitong skill patungo sa direksyon ng ating bida. Agad naman na ini-activate ni Zofan ang Advanced Suppression ng kanilang Resonance Link at ang kanyang nag-advance na Battle Territory Furnace bago pa man siya tamaan ng halimaw.
Iyon na lang ang ginawa niyang paghahanda dahil hindi niya ngayon hawak ang kanyang makapangyarihang divine weapon. Shoutout kay Idol Loyex Batutay sa pagbibigay ng 125 stat points. Maraming salamat po. Nang hinayang ang mga miyembro ng Icefield Federation dahil namatay nga lang daw ng ganoong kadali ang binatang genius ng bansang Xena. Napakabata pa nga raw nitong namatay, sayang nga raw at naging sakripisyo lang ito laban sa isang napakalakas na halimaw. Natuwa ang Starbat Monster King noong tumama ang napakalakas niyang pag-atake. Nakaramdam din siya ng kaunting panghihinayang dahil hindi na niya nga raw ito napahirapan bago pa ito namatay. Hindi niya nga raw akalain na napalakas pala ng sobra ang nagamit niyang kapangyarihan, pasensya na nga raw at hindi niya ito nakontrol ng maayos. Pero agad ding napawi ang kanyang tuwa noong mapansin niya na may nakatayong anino sa lugar kung saan tumama ang kanyang pag-atake, hindi siya makapaniwala na buhay pa rin ang ating bida. Nagtaka si Zofan noong makita nito ang reaksyon ng halimaw, mukhang inakala nga raw talaga nito na magagawa na siya nitong mapatay. Sinabihan ng ating bida ang Starbat Monster King nang wag na nga raw itong umasta na parabang napakatalino nito. Ang mga mapanlinlang nga raw na halimaw na gaya nito ay ang siya ring napakadaling linlangin. Nagtaka ang Starbat Monster King kung saan pa raw kumukuha ng lakas ng loob ang ating bida sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa napahiyaw na lang ang halimaw noong may bigla na lang tumagos sa kanyang katawan. Hindi niya nga raw inasahan na magagawang mabutas ng espada ng ating bida ang kanyang perpektong katawan. Nagulat si Lieutenant General Jong noong makita nito na buhay pa rin si Zofan, mas lalo pa siyang nagulat noong makita niya na napuruhan din ito sa dibdib ang kalaban nitong halimaw. Sinabihan ng ating bida ang Starbat Monster King nang napakatanga raw nito, masyado nga raw itong nakampante kaya hindi na ito nakaiwas sa kanyang espada. Sinabi rin ni Zofan na tingin ba raw ng halimaw ay siya lang ang tanging sumusubok sa lakas ng kanyang kalaban. Nagulat si Lieutenant General Jong sa sinabi ng ating bida, napapaisip siya kung posible ba raw na hindi pa rin ginagamit ng ating bida ang totoo nitong lakas. Hindi naman matanggap ng Starbat Monster King ang sinabi ni Zofan na sinusubukan rin lang daw siya nito. Umatake na muli ang halimaw at sinabi na hindi nga raw siya naniniwala. Sinabihan niya ang ating bida ng puro na nga lang daw ito kayabangan. Hindi naman natinag si Zofan sa paglapit sa kanya ng halimaw, umatake na nga raw ito at nang malaman na nito na hindi siya nagyayabang. Agad na umatake ang Starbat Monster King gamit ang skill na nagmumula sa matatalas niyang kuko, walang takot naman itong kinaharap ng ating bida. Nawasak ang malaking bahagi ng lugar nang dahil sa banggaan ng kanilang mga kapangyarihan. Hindi makapaniwala ang halimaw na magagawang pigilan ni Zofan ang isa sa mga pinakamalakas niyang pag-atake. Agad na kumilos ang ating bida para siya naman ang lumapit sa halimaw. Tinanong niya ang Starbat Monster King kung mas gusto ba raw nito ang pakikipaglaban ng malapitan, kung ganoon nga raw ay ipaparamdam niya dito na napakamali ng napili nitong desisyon. Nagulat ang halimaw noong mapansin nito na nakalikha na pala si Zofan ng isang napakalaking giant sword blade. Mabilis niyang nai-activate ang kanyang energy shield pero mukhang hindi nga raw ito tatagal sa pag-atake ng ating bida. Agad na ini-activate ni Zofan ang advanced suppression ng kanilang resonance link habang inaatake niya ang halimaw. Noong gamitin niya ito ay doon na tuluyang nabasag ang energy shield na ipinapangdepensa ng Starbat Monster King. Napahiyaw na lang ito ng napakalakas habang tumatamas sa kanya ang kapangyarihan na ginamit ng ating bida. Namangha si Tan Aoshi noong makita nito na napuruhan na ng ating bida ang kalaban nitong halimaw. Hindi naman makapaniwala si Lieutenant General Jong na ganoon pala kalakas ang binata na tumulong sa kanila. Naisip ni Zofan na nagawa na nga raw niyang bawasan ang lakas ng Starbat Monster King gamit ang kanyang advanced suppression. Nalamangan niya nga raw ito nang dahil sa epekto ng kanyang skill, pero bakit nga raw nasa kalahati pa rin ang natitira nitong lakas? Sinabihan ni Zofan ang nakabagsak na halimaw nang wag na nga raw itong magpanggap na patay, alam niya nga raw na umaarte lang ito at naghahanap lang ito ng pagkakataon para umatake. Tinanong niya rin ang halimaw kung bakit nga raw hindi pa rin ito nagsasawa na gumamit ng mga kaduwagan na pamamaraan. Agad na lumipad ang Starbat Monster King noong mapagtanto nito na nadiskubre na ang kanyang pagpapanggap. Galit na rin ito sa ating bida nang dahil sa laki ng tinamo niyang pinsala. Pagkalipad nito sa kalangitan ay agad itong nag-activate ng isang napakalakas na skill.
Wawasaki ng araw niya ang lahat ng naroon, sisiguraduhin niyang araw na wala ni kahit isa ang makakaligtas sa mga ito. Kinabahan ng isang miyembro ng Icefield Federation Rescue Team dahil sa lakas ng kapangyarihan na ipinapalabas ngayon ng halimaw, mukhang binabalak ng araw nitong wasakin ang buong lugar. Doon na ginamit ni Zofan ang mga nag-advance niyang teritoryo, magkasabay niyang ini-activate ang kanyang Battle Territory Furnace at Flaming Sword Furnace. Ginamit niya ang dalawa niyang teritoryo para likhain ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Umatake na agad ang Starbat Monster King bago pa man siya malapitan ng ating bida. Hindi naman umatras si Zofan dahil tiwala siya sa lakas ng gagawin niyang pag-atake. Pinakawalan na ng ating bida ang kanyang pinakamalakas na skill na tinatawag na Battle Flame Fiery Slash para salubungin ang pag-atake na ginawa ng halimaw. Humiyaw ang Starbat Monster King at sinabi na ito ng araw ang katapusan ng ating bida. Pero hindi nangyari ang mga sinabi niya dahil bigla na lang nahati ng Battle Flame Fiery Slash ang pag-atake na kanyang pinakawalan. Gulat na gulat ang halimaw noong makita niya ang nangyari, napaka-imposibleng araw na matalo siya nito. Napahiyaw na lang ito sa sakit noong maluso ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Naisip ni Zofan na ang Battle Flame Fiery Slash nga raw ay ang teknik na nabuo matapos mag-advance ng kanyang mga teritoryo. Inakala nga raw niya na kaunti lang din ang magiging epekto nito laban sa Starbat Monster King, hindi niya nga raw inasahan na napakalakas pala nito at magagawa nitong magdulot ng napakalaking pinsala sa kalaban niyang halimaw. Namangha ang mga miyembro ng Icefield Federation dahil muli na naman daw napuruhan ni Zofan ang Starbat Monster King. Napakarami nga raw nitong na-absorb na Starfall Elemental Mine at patuloy pa rin itong nasa proseso para maging isang ganap na isang Monster Cave Dominator, pero nagagawa pa rin daw itong mapalagan at masugatan ng ating bida. Nabahala ang Starbat Monster King dahil hindi niya inasahan na muli na naman siyang mapupuruhan matapos niyang magbagong anyo. Nangamba si Zofan noong makita nito na sinusubukan na muli ng halimaw na pagalingin ang tinamo nitong pinsala. Sa daming araw ng nakonsumo nitong Starfall Elemental Mine ay parang naging isa na itong immortal. Agad naman siyang pinaliwanagan ng Wasp King nang hindi raw ito immortal, malaki nga raw ang epekto ng pinsala na tinamo nito. Naantala nga raw ang pagiging isa nitong Dominator dahil kinailangan nitong gamitin ang naabsorb nitong enerhiya para pagalingin ang kanyang sarili. Sinabi ni Zofan na mukhang kailangan niya lang daw pala itong atakihin hanggang sa maubusan na ito ng enerhiya at nang hindi na nito magawang gumaling. Bigla namang tumahol si Little Gray at ipinahiwatig sa kanyang Master Zofan nang siya na raw ang bahala. Tinanong naman ito ng ating bida kung ano raw ang naiisip nitong ideya. Nagtaka ang Starbat Monster King kung bakit daw papalapit sa kanya ang isang lumilipad na tuta, mukhang nagpapakamatay ng araw ang nilalang na ito. Pagkalapit ni Little Gray ay doon na nito ginamit ang kanyang kapangyarihan. Kinabahan ng Starbat Monster King sa paglabas ng isang makapangyarihang aura, nagtataka siya kung ano raw ang nangyayaring ito. Kinausap ni Little Gray ang Starbat Monster King at sinabi na oras ng araw para bawiin niya ang kanyang kapangyarihan. Nagsisigaw ang halimaw noong maramdaman nito ang unti-unting pagkaubos ng kanyang lakas. Nagmakaawa rin ito na ayaw pa raw niyang mamatay. Bakit nga raw napakaraming humahadlang sa kanya kung kailan malapit na siyang maging isang Monster King Dominator? Bago tuluyang naubos ang kanyang kapangyarihan ay tinanong pa nito kung sino ba raw talaga si Little Gray. Nagulat si Zofan noong makita nito ang sinapit ng Starbat Monster King. Tuluyan na itong naglaho at tanging ang dalawang paa na lang na may matutulis na kuko ang siyang naiwan. Napahikab ng malakas si Little Gray matapos nitong humigop ng malaking halaga ng kapangyarihan. Tinanong ng ating bida ang inaantok na si Little Gray kung ayos lang ba raw ito. Sinabihan naman ng Wasp King ang kanyang Master Zofan nang wala raw silang dapat na ipag-alala. Pansamantala nga lang daw itong namamahinga nang dahil sa laki ng enerhiya na naabsorb nito. Tiyak nga raw na ibang-iba na ang kanyang Master Little Gray sa sandaling magising na ito. Naisip ng ating bida na alam niya nga raw na napaka-misteryoso ng kapangyarihan ni Little Gray, pero hindi niya nga raw akalain na magagawa nitong maagaw ang kapangyarihan na nasa katawan ng Starbat Monster King. Binati ng War God System ang ating bida sa pagkakapatay nito sa Starbat Monster King. Makakatanggap nga raw siya ng 500 attribute points bilang reward.
Makakakuha rin daw siya ng dagdag na 500 attribute points bilang bonus sa unang beses na pagkakapatay niya sa isang Dominator Hatchling class monster. Pinaalala rin ng kanyang War God system na kolektahin daw niya ang item material na Starbat Monster King's Claw.